So guys, bigay lang po tayo ng reaksyon na dito sa pahayag ni Attorney Harold Respicio dahil sinabi niya dito, kasalanan daw ni BBM. Hala ka, mga kababayan. Ano kaya ang pumapaloob dito sa kanyang pahayag? So panoorin natin. Dito yan mismo sa channel niya, Attorney Harold Respicio, mga kababayan. At ito'y interview sa kanya ng Billionaire News at in-upload niya din sa kanyang channel. At may title na Kasalanan ni BBM. Ayan, panoorin natin mga kababayan. Doon sa paglalabas ng mga issues dito tungkol kay E.S. Bersamin, lalo-lalo na kay Undersecretary Adrian Bersamin, binanggit ni Ombudsman na may kinalaman pa nga daw, pinapakialaman ni Yusek Bersamin, yung mga appointments sa DOJ. Is it possible na the President is unaware they were running the show? Kapag ganyan, nawala siyang kontrol sa mga bagay-bagay sa baba. Yung isa, tinuturo yung isa, na pinapatanggal ako, linalagay ako, nakikialam, ibig sabihin, may kwenta pa ba yung nasa taas? Siyempre, kung hindi central yung control and power, mag-aagawan sila ng power sa baba. And yung mga loko-loko sa baba, sila ang magsisiraan at magnanakawan ng pera ng taong bayan. Sisisihin mo sila, sila ang may problema. Pero sino ang may mas malaking responsibility? Yung tao na dapat na nagdidisiplina at nagkokontrol sa kanila, sa kanya dapat nanggagaling yung culture ng integrity. Nagawa ba ni BBM yun? No, sir. I'm so sorry. So, yun pala yung pumapaloob dito, kaya sinabi niya. So, Wow. ito pala yung pumapaloob, kaya sinabi niya na kasalanan ni BBM yung itong title niya. So, There's a pala yung reason kwento. why Attorney Harold is in demand as a guest, even in rallies. So, pero sinasabi ni ES, di ba? Ito, in the spirit of transparency, o sige, willing naman siya to cooperate in the investigation, pero hindi siya magpapatawag sa Senado. Well, alam mo, abogado ka, Attorney Trixie, abogado rin ako. Kapag wala kang tinatago, salang ka parati ng salang. Ngayon, kung meron talaga siyang integridad at malinis siya, hindi siya matatakot na magpaimbita doon sa Senado. Wala na siyang magagawa. Right now, ang tao, hinuhusgahan na silang lahat. Sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, ang gulo-gulo, pero ang pinaka-credible ay yung gunman, yung kay Zaldico. At doon ako naniniwala. Sir, kung gusto mong i-redeem yung sarili mo, magsalita ka sa Senate, magsalita ka publicly sa tamang venue, i-prove mo na wala kang kasalanan. Pero given the information right now, merong presumptive probative value kung ano yung sinabi ni Zaldico. Kaya nagsaside ako ngayon sa sinasabi nila na lahat kayo dyan sa executive may kasalanan. So, si E.S. Bersamin is a former Supreme Court Chief Justice. Ouch. Diba? So, ouch. Okay. But the Supreme Court, given yung, itong si Senator Ping Lacson, di ba? Na gusto niyang pondohan ng 250 million yung Judiciary Integrity Office. Para dun sa mga nakikinig, yung Judiciary Integrity Office used to be the Judiciary Integrity Board. Dito umaakyat yung mga kaso ng mga judges and other court personnel na under the administrative jurisdiction ng Korte Suprema. So, ngayon, nag-reorganize ang Supreme Court para mas mabilis at saka mas maayos yung responses. At para mas mabilis, hindi na siya board. Office na siya, tapos may Judiciary Integrity Officer. What do you think of Senator Ping Lacson's Senator Ping, sinasabi mo ba implicitly na walang integrity si Justice Bersamin kaya gusto mong improve yung Judicial Integrity Board? So kasi, kung sinasabi niya na kailangan natin mas ayusin yung pagdidisiplina ng mga justice at mga judge, parang sinasabi niya na nagkamali si Mr. Bersamin. Aray. So, akala niya, pinagtatanggol niya si Mr. Bersamin o si BBM, implied yun, sir, na sinasabi mo na mahina talaga ang sistema natin sa ating gobyerno sa pagpili ng maayos na mga judge and justices. But do you think the reorganized JIO will be effective? Kasi sa totoo lang, kailangan natin ng di ba, ng trust sa ating hudikatura. Right now, it's the last man surviving yata. Within the three branches, between the three branches of government, so far the judiciary has maintained
its integrity. I'm sure there are other people with opposite opinions on this one. Pero so far, the judiciary has maintained its integrity. With the integrity office, sa tingin mo, it will improve the faith of the people in the processes. Alam mo, Attorney Trixie, na nahuhulog tayo sa patibong ni Senator Ping Lacson. Na-distract tayo sa main issue. Kasi ginugulo nila tayo, sabi nila, nagkulang ang judiciary, nagkulang si Bersamin, ayusin na natin yung judiciary. Sir, sapat na kung ano man ang mga proseso sa ating gobyerno ngayon na panagutin kung sino man ang nanagot. Meron bang pumipigil sa'yo na panagutin si Bersamin ngayon at lahat ng mga sinabing tauhan ni Zaldico? Panagutin mo sila. Ang dahil mong sinabi na measures para maayos ang gobyerno natin. Bakit hindi mo gamitin kung ano yung mga measures na meron ngayon at panagutin mo sila? Gusto kong makakita ng kaso. Interesting kasi yung point mo na dito yung usok, pero dun yung dilig. Yep. Pero, in fairness naman kay Senator Ping, di ba? Sino bang may ayaw na pondohan mo yung integrity office? Let's explore that distraction strategy na it is also Senator Ping na nagpipigil dito kay ES Bersamin. But hindi ba yan naman talaga yung takbo ng Senate investigation? After all, nung nag-resign si dating DPWH Secretary, hindi na siya pinatawag uli. So, ngayon si ES, kaka-resign lang, hindi na rin siya pinapatawag. O yun nga eh, kapag nagkabuko-buko talaga, ang hirap manisi ng mga scapegoat, ng mga maliliit na tao. Pero tanungin mo ang taong bayan, yun ba ang gusto nilang marinig? Pumunta ka sa probinsya, ang bukang bibig nila puro flood control, na iinis na sila sa ating gobyerno. Satisfied ba sila sa response ng gobyerno? Hindi. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, walang napapanagot. Kung sino man yung mga pangalan na binabanggit nila na pinapanagot, hindi namin kilala yan, hindi namin binoto yung mga yan, pero somehow, walang kwenta ang Pilipinas ngayon. Pwedeng panagutin nyo kung sino yung mga taong pinagkatiwalaan namin dahil wala na kaming tiwala sa kanila, tanggalin nyo sila, please. Laban tayo ng social media bukas. So, Attorney Harold, you've featured prominently dito sa mga rallies recently. What do you think of the outcome? It was nice kasi we had the opportunity na i-voice out natin kung ano talaga ang nararamdaman ng taong bayan. Kaya alam mo ako, Trixie, wala akong affiliation from the very beginning. Yes, hindi ako makadilaw, maka-pink, maka-BBM. Although may sentiment ako kay BBM kasi pareho kami ng kulay at pareho kami ng pinanggalingan. Alright? Pero walang sumuporta sa akin at all. Pero nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman ng taong bayan. Especially kung saan ako nanggaling. Sa Isabela. Kami love namin si BBM nung umpisa. Kasi sir, syempre, kasama ka namin eh. Pero nakaka-disappoint ka eh. Tapos lalo na't idinawit ka ngayon ni Zaldi, malinaw ang involvement mo. Tapos hindi ka pa nagtatrabaho. Eh syempre, bilang isang self-respecting individual, gusto mong i-arrest kung meron kang nakikitang pagkakamali. At mahalaga na i-voice out natin kung ano yung nararamdaman natin. Kaya, noong inimbitahan ako para mag-participate sa mga rally, opportunity ko na yun para mag-make ng stand na regardless kung ano man ang kulay ko, ano man ang salita ko, ano man ang tribe mo, o ano man ang kakampi mo, mahalaga sa kahit na sino sa atin na sabihin natin na mali ito at hindi dapat magpatuloy. Kaya nga, inaasahan ko talaga na lahat, kung kayo mga pink, kayo mga dilaw, anumang kulay ninyo, ang tanong sa inyo is, mali ba ang nangyari o hindi? Malinaw ang sagot, mali. Kung mahina ang liderato, kailangan bang may pagbabago? Yes. Bakit hindi kayo nagsasalita? Kung meron kayong integridad, make a stand. Ako, kahit love ko si BBM sa totoo lang, ayaw kong saktan yung kuya ko. Pero, mali eh. Kumbaga, parang girlfriend yan eh. Kahit love na love mo yung girlfriend from the very beginning. Eh kaso nga lang nung kayo na nakaka-disappoint, hindi siya nag-e-effort, ang laki ng suspetsya mo na hindi siya nagtatrabaho, tapos biglang, halimbawa yung boyfriend niya, with whom linoko ka niya, siya mismo ang nagsabi na linoloko ka niya sa talikuran mo. May kipag-break ka ba sa kanya o hindi? Kahit love mo yan, may kipag-break ka kapag may natitira kang dignidad sa sarili mo. And ako, sa tingin ko, may natitira akong dignidad sa sarili ko, lahat ng Ilocano may dignidad yan, lahat ng Pilipino dapat may matira sa dignidad ninyo. Kapag linoloko na kayo ng harapan, make a stand and sabihin ninyo kung ano yung saloobin ninyo. Sabihin ninyo ng diretsa. Okay. Sabi mo, invited ka sa rally. Sino nag-imbita?
Ang Panginoong Diyos siguro dahil tinawag ako ng Panginoong Diyos at sabi niya, Harold, ang tagal mo na pumapansin ng kalokohan ng gobyerno. Ito, sa harap mo, may kalokohan kang nakikita. Hindi mo ma-i-deny yan. Mananahimik ka ba o hindi? Magsasalita po ako dahil yun ang tama. Dahil ang pagiging tahimik ay pagiging complicit sa isang kamalian. So, tingin mo okay yung outcome? What about yung dami ng tao na dumating sa EDSA rally? Marami dun sa, sa Rizal Park. Pero dito sa EDSA? Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung EDSA rally at saka yung INC. Okay. Kasi ito yung grupo ng tao na gusto nilang ipakita na hindi pwede na ganito ang pamalakad ng ating bansa. Kaya kailangan tumigil. As a matter of fact, hindi ito call para sa isang kulay lang. Hindi ito para sa iglesia lang. Hindi ito para sa mga Duterte lamang. Para ito sa buong Pilipinas. Lahat tayo, ayaw na natin yung nangyayari. If only we could just make a stand and make a statement na ayaw na natin mangyari ang bagay na ito, gawin na natin. And as far as that thing is concerned, I think the rally was a success. But we should not stop there. Someone should be held responsible, and I think some changes must happen in our country. How are we going to do those changes? For example, sige, the rally is a pressure point, di ba? So, mas malaking pressure point kung mas maraming dumadating. So, sa tingin mo, bakit hindi marami ang dumadating? Kasi marami pang mga duwag sa Pilipinas eh. Ah. Kasi masyado kayong naniniwala sa affiliation ninyo. Halimbawa, ayaw nila si Sara na umupo. Hello, wag na tayong mag-deny-deny pa, alright? Kasi kapag paalisin mo si BBM dyan, si Sara ang papalit. Ngayon, pero in as much as gusto mong manatili si BBM sa pwesto kasi meron siyang mandate, meron ding mandate si Sara. That was Vice President. Kasi nung binoto mo si Sara, is ang implied dyan, kapag umalis yung presidente at mabakante yung position ng president, yung vice president ang mag-i-step in. Ngayon, ang question is it right for the president to take himself out of the position kahit honorable resignation? Possible, yes. So, sino under the Constitution ang natural na mag-replace? Eh di Vice President, wala akong magagawa doon. Yun ang sabi ng batas. Ngayon, kung gustong maging heroic ni Sara ngayon at ma-please niya lahat ng Pilipino na may ayaw sa kanya, edi mag-call siya ng snap election. But that's not constitutional. Mag-declare muna siya ng revolutionary government. And there you go. Eto na po. So, kung extra constitutional na rin lang, in for a penny, in for a pound, lahatin na natin. Ganun ba? Yeah, kasi hindi natin pwedeng tipid-tipirin. Okay. Kapag meron tayong nakikita na mali, hindi sapat na pansinin mo yung kamalian. Dapat prepared ka na tapusin yung laban hanggang sa huli. Kasi kung hindi mo tatapusin yung laban hanggang sa huli, walang pagbabago na mangyayari. Ang malinaw na pwedeng mangyari ngayon is, I think, BBM, honorably, i-maintain mo yung dignidad mo, sir, at saka yung reputation ng family mo. Hindi kami galit sa'yo, love ka pa rin namin, pero hindi kami satisfied sa trabaho mo. Pwedeng chupi ka na dyan. And then mag-replace kung sino man yung natural replacement. And para constitutional successor. Yes, yun yung constitutional, yun ang makabatas. And titignan natin, kung susundin ng tao yun, edi yun ang gawin natin. Kasi, Trixie, isipin mo, kapag ako ay isang leader, at meron akong integridad, at may respeto ako sa reputasyon ko, at dala-dala ko yung reputasyon ng family ko, and ngayon, parang bulok na talaga yung kulay ko, at lahat ng Pilipino sinasabi na hindi sila satisfied sa akin, ang pinaka-honorable na pwedeng mangyari sa akin na dapat gawin ko is mag-resign ako with honor. Rumaragsa pa rin yung issue ni Zaldico, ni Congressman Zaldico, as we mentioned earlier. What is it about him that makes you believe that he's telling the truth? Sa lahat ng information na meron ngayon, siya lang yung distinct and consistent. Attorney Trixie, di ba, humahawak ka ng kaso. Kapag may tinuturo kang gunman, at yung gunman ay umamin, pero binanggit niya yung mastermind, at yung mastermind walang maayos na defense, idadamay mo ba yung mastermind? Yes, di ba? Kasi meron din, babawas yung init sa'yo eh. Yeah, and then meron din ganyang issue sa Pilipinas ngayon, yung pinatay na governor, tapos tinuro lang kung sino yung mastermind, yung public, ayaw na nila kung sino sa mastermind. Bakit hindi natin gawin yon dito sa mastermind, dito sa issue na ito? Kasi si Zaldico, siya yung sinasabi na may kasalanan ng lahat, pero tinuro niya kung sino yung mastermind. Bakit hindi ganon yung trato natin sa mastermind na automatic na may presumptive probative value yung sinasabi niya until magsabi ng compelling contra-evidence
si BBM. This is the affirmation statement. Ibig sabihin, dahil may affirmative statement siya which is backed up by evidence, we doesn't even need to be under oath. Burden na ng kabila to nasalagin yung kanyang affirmative statements. Tama. Just interpreting. So, sorry. Pero si Saldico, meron mga nagsasabi yung ibang mga tao na, paano naman yun? Nagsasabi siya, hindi daw siya kumita. Doon sa tingin mo, totoo yun? Hindi rin. So, pwede rin tayong selective. Hindi, although, to be fair, ang sinabi niya, hindi siya kumita dun sa insertions ng Pangulo. But do you think, in general, hindi siya kumita? Well, hindi mahalaga kung ano ang think ko, Attorney Trixie. Pero, ang malinaw ngayon is, sa taong bayan, I don't think na gusto nila na magsisihan tayo ng mga maliliit na bagay, ituturo natin kung sinong may kasalanan o hindi may kasalanan. Ang mahalaga ngayon is, alam na ng taong bayan na merong malakihang kalokohan na nangyari sa ating gobyerno. At sino ang may pananagutan? Ayon sa ating konstitusyon, ang executive power ay nasa isang tao lamang, si President. At saka kontrolado niya lahat ng mga nasa baba niya. Ngayon, tinuturo natin lahat ng nasa baba niya, sila ang may kasalanan. Sinasabi mo ba sa akin na walang kasalanan yung tao na may hawak ng executive function? Yun lang ang point ko. Kaya, hindi na mahalaga na managot si Zaldi, hindi mahalaga na managot yung iba, dapat mapanagot natin yung totoong dapat managot. Totoo man na may direct participation siya o wala, kasi it's enough na grossly negligent siya sa pag-manage ng kanyang department at lalo na ngayon may direct testimony na involved siya. Kapag ganun yung sitwasyon, any self-respecting na leader ay hindi na siya deserving ng kanyang mandato. Halimbawa, itong resignation ng mga executive secretaries, ganyan. Hindi ba this is his way of taking control of the situation? And sige, sabihin na natin damage control, it's him still trying to lead. Alright, bigyan natin siya ng benefit ng doubt. Sabihin natin na hindi siya involved, alright? Pero sinasabi niya, lahat kayo involved, lahat kayo umalis dyan. Pero sir, hindi ba implicit recognition din yan na nagkulang ka sa pag-manage mo sa kanila? Na hindi mo sila nabantayan? Kung hindi mo sila nabantayan nung nakaraang 3 taon, magtitiwala pa rin ba kami na mababantayan mo sila sa susunod na 3 taon? Especially, yung isa sa kanila sinasabi na sangkot ka talaga at sinasabi ng kapatid mo na hindi ka na talaga gumagana. Let's put that together. Do you expect more demonstrations? Given itong parang lackluster yung reaction ng administrasyon, di ba? Pansin mo, nag-akusa si Super Ate. Tapos, ang mga reactions come from Kong Sandro. Of course, the President also said, walang katotohanan yan. Tingin mo, itong given yung response ng administrasyon, meron pa bang mga additional rallies na mangyayari or there will be other ways na ibang paraan para mag-express yung mga tao tungkol sa kanilang galit dito? I think dapat na meron pa ring rally na mangyari. Dahil hindi na mahalaga kung ano ang katotohanan o hindi. Hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Aimee. Hindi natin ma-deny na wala nang tiwala ang taong bayan sa leadership. Sino man ang nagsasabi ng totoo, pero hindi natin ma-deny na wala na akong tiwala eh. Ayaw ko nang pakinggan kung ano man ang palusot mo. Dahil lahat ng indication nagsasabi na ayaw na kitang pagkatiwalaan ngayon. At gusto ko na makipag-break at gusto ko ng fresh start. Hindi ba pwedeng maligo tayo ng bago at magkaroon tayo ulit ng bagong leadership? Dahil kung ganun ulit ang mangyayari sa susunod, grabe ang nangyaring nakawan. Tapos sila pa rin yung ka-live-in natin sa bahay, nakakainis. Baka naman may dahilan kung bakit wala tayong divorce dito sa Pilipinas. Di kaya ganun yun? Hindi natin mahiwala yan. Kasi kung titingnan nyo yung Constitution, meron ba tayong paraan? Anong mga paraan natin para i-address yan? Of course, impeachment. Pero dahil political yan, political yung pag-i-impeach sa isang Pangulo, it's not that easy. Lalong-lalo na, nung 19th Congress, it would have been impossible. Itong 20th Congress, sa tingin mo, an impeachment would still be possible? Or talagang ibang paraan ang kailangan natin hanapin? Mukhang base sa mga testimonya nila, ang daming nabayaran na tao. Pagdating sa legislature, sila rin naman ang magpapa-impeach sa president kung sakasakali. Kaya yung chances na mangyari yung impeachment, mababa. Pero kung titignan mo yung history natin, maraming mga creative na paraan
para magbago yung leadership. I agree Pumunta with tayo that, sa creative na paraan. Medyo boring yung impeachment eh. Boring pa ba yun? Grabe. I think that pero it's the widest na pag merong impeachment, ang daming nanonood dyan. So, regardless of the nature, paano ba nag-umpisa itong flood control issue na ito? I think nung maraming matagal na panahon pa lamang, ay meron ng mga research about sa rampant corruption sa Philippines. Sabi nga nila 40% ang napupunta sa kickback. May napupunta sa congressman, sa senator, may napupunta sa DP. 40% pag hindi ghost project. Kasi 100% pag ghost project. Okay. May napupunta sa DPWH, may napupunta sa COA, may napupunta sa mga local officials. Kung anuman ang nangyari sa Senate at Congress ngayon ng mga investigation ay confirmation lamang ng mga nangyayari na sa bansang Pilipinas. At ngayon, kinumpirma na ang panloloko sa atin ng gobyerno natin. Ang bola, taong bayan, nasa atin na. Wala nang ibang mas magandang panahon pa para komprontahin natin ang kamalian na ito sa ating gobyerno kung gusto talaga natin na makompronta ang malaking sakit na ito sa pamamahala natin. Kailangan natin gumawa ng paraan and make a strong stand. Dahil kapag hindi mo ginawa na komprontahin yung taong nangaabuso sa'yo at nananakit sa'yo, self-denying ka at self-defeating. Wala kang respeto sa sarili mo. So, ayun mga kababayan, hindi na po natin tatapusin, no? Medyo mahaba na po yung interview dito kay Attorney Harold Respicio. So ayun nga mga kababayan, so tinalakay dito, no, yung about sa mga ni BBM, mga kapalpakan mga kababayan, katulad na lamang dito sa nangyayaring corruption sa ating bansa. At sabi nga ni Attorney Harold, kapag ang nasa baba mo ay grabe na yung ginagawa, no? Yung may ginagawang kabulastugan, syempre ikaw talaga mga kababayan, yung dyan, ikaw, kumbaga ikaw yung padre de pamilya eh. Siyempre parang anak mo kasi yan mga kababayan. Kailangan ikaw din yung sumaway dyan, no? Kaya siguro nasabi ito ni Attorney Harold na kasalanan ni BBM na itong mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, na nangyayaring mga corruption at kung ano-ano pa mga kababayan. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo ngayon dito sa pahayag ni Attorney Harold Respicio. At sa mga bagong pasok dyan, pasubscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.